Mismong si Pangulong Noynoy Aquino na ang nananawagan sa publiko na paghandaang mabuti ang paglandfall ng Bagyong Pablo bukas. Ayon kasi sa NDRRMC o ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, inaasahang magdadala ito ng mabigat na pag-ulan at posibleng pagguho ng lupa. Live mula sa NDRRMC sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Hello. Jessica, patuloy itong pag-monitor ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa galaw ng bagyong si Pablo at sa kaukulang aksyon ng mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na tatamaan itong malakas na bagyo. Sa pinakahuling impormasyon na nakolekta ng NDRRMC, may 530 pamilya na ang inilikas mula sa probinsya ng Surigao del Sur, partikular na mula sa bayan ng Hinatuan. 2,650 tao ito na nakakalat sa 3 evacuation centers. Inaasahang nadadagdagan ito mula kanina alas 6 ng gabi dahil sa mga oras na ito ay nagpapatupad na ng preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan sa mga probinsyang inaasahang dadaanan ng bagyong Pablo. May kabuang 1,821 pasahero na rin ang stranded. Hindi na kasi pinayagang maglayag ang may 51 ro-ro vessels, 40 barko, 31 motor bangka at 4 pang water vessels. Gaya ng mga nakaraan, problema pa rin umano ng NDRRMC ang pagpigil sa mga mangingisdang pumalaot. Sa ngayon kasi, pakiusapan lang daw ang pwedeng gawin ng mga lokal na pamahalaan. Their own risk. Yan na, yung they should not blame the government. Kasi kung ito, yung maghanap sa kanila, magastos yan eh. 2, 3 o isa ang hanapin mo, 2 eroplano ngayon, helicopter maghanap, 4 na barko, ano ka ba? Pero maski ganun lang kaliit, o maski isa, 2 lang, may responsibility tayo. Kritikal umano ang mga susunod na oras lalo pat gabi hanggang habang papalapit ang bagyo dahil bagyang bumilis ang takbo ng Bagyong Pablo. Inaasahang alas 4 o alas 5 ng madaling araw na ito tatama sa lupa. Pero bago nito, tiyak umanong mararamdaman na ang lakas ng bagyo. Kaya ngayon pa lang ay mahalagang maghanda na ang mga residente ng mga probinsyang dadaanan ng bagyo, partikular ang Surigao del Sur at Surigao del Norte. Bagamat inaasahang hihina ang bagyo pagtama nito sa lupa, tiyak naman umano magdadala ito ng malakas na pagulan sa mga landslide-prone areas tulad ng Compostela Valley. 20 to 30 millimeters ang dala niya na tubig. So, depende na naman ito sa behavior niya. Kung mabilis or mabagal, kung mabagal, maraming tubig maipon. Kung mabilis, mas maganda mabilis, minsan na lang na gano'n. So that in 24 hours, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Kanina nga biglaan nagpatawag ng briefing si Pangulong Aquino sa mga taga-NDRRMC at Pag-asa. Sa kanyang pagharap sa media, ang Pangulo na mismo ang nanawagan sa publiko na maiging paghandaan ang Bagyong Pablo. Huwag na rin daw sanang magmatigas at pahirapan ng mga otoridad kapag oras na ng evacuation. Sana po huwag na natin pahirapan ang ating mga rescue and search and rescue teams at ating mga LGUs na pag nagpayo na maganda lumikas sa tinatawag ng mga danger areas ay sumunod na po tayong agaran. Hindi po biro itong bagyong parating, pero handa na po ang gobyerno. Inaasahan ho natin ang kooperasyon ng lahat para maiwasan ang kapahamakan ni Numan. Storm surge, Jessica, ang isa sa mga pinangangambahan ngayon habang papalapit ang Bagyong Pablo, kaya binabalaan ng mga nakatira sa mga baybaying bahagi ng Surigao na lumikas na. At patuloy naman, Jessica, ang komunikasyon ng NDRRMC sa mga lokal na Disaster Risk Reduction Council sa mga lugar na dadaanan ng bagyo para agad umanong matugunan ang kanilang mga pangangailangan, lalo pat lahat umano ng mga ahensyang may kinalaman sa disaster management at rescue operation ay nakahanda na. Katunayan, narito rin sa NDRRMC main office ang kanilang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya tulad ng AFP, PNP at Pag-asa at 24 na oras ding kanilang komunikasyon sa DPWH, DOH, DILG at DSWD. Jessica? Rafi, nung mga nakaraang bagyo, nakita natin yung problema sa rubber boats, no? Kulang na kulang. Na-solve na ba yan? Sa ngayon, Jessica, ang binabanggit sa atin ng NDRRMC ay nakapreposition na itong mga rubber boats na kakailanganin sa evacuation. Pero sa ngayon, ang concentration daw ng kanilang ginagawa ay pakiusapan yung mga tao na mag-evacuate na para tulad na nabanggit mo kanina ay huwag nang kailanganin itong mga rescue equipments na ito at makipag-evacuate na sila at magstay na sila sa mga safe na lugar. Ito yung kanilang concentration ngayon. Pero sa ngayon daw ay nakapreposition na yung mga kakailanganin, sakaling kailanganin ng mga rescue equipments, Jessica. Okay, at dapat siguro dagdagan pa natin yung ating warning sa mga kababayan natin. Alam naman po natin, since time immemorial siguro na kapag yung mga ganitong huling hirit na ng taon, yung mga pahabol na bagyo sa pagtatapos ng taon, usually ho yan yung malalakas eh. So, yan pa lang dapat matakot na tayo at maghanda.
Yan din, Jessica, ang pakiusap ng NDRMC sa ating mga kababayan na ngayon at yung ilan ay naghahanda na para sa Kapaskuhan. Ay huwag namang kalimutan, magsakripisyo lang daw ng mga ilang oras sa pagbabantay sa ating mga kababayan. At o kaya naman ay mag-evacuate na. Ilang oras lamang na sakripisyo para naman maging ligtas tayo. Hayaan na raw kung may mga gamit tayo na pwedeng mawala. Pero yung buhay ang pinakamahalaga. Kung kaya't ang kanilang paulit-ulit na pakiusap kapag nagpatawag na ng evacuation ang inyong mga lokal na pamahalaan ay sundin ito at magtungo na sa mga evacuation centers. Okay, at Jessica. ulitin pa natin ng isang beses yung sinabi mo kanina na madaling araw, madilim pa ang dating nitong bagyong ito. Kaya alam naman natin pag madilim, medyo mahirap pa lumikas ng last minute. So ngayon pa lang ho, dapat kung kailangan yung lumikas, nakalikas na kayo. Yes, Jessica, alas 4, alas 5 yung landfall. Pero bago yan, syempre alam naman natin na merong, kumbaga, minauuna dyan na malakas na hangin at malakas na ulan. So mga alas 2 o alauna pa lang ng madaling araw mamaya ay tiyak na mararamdaman na ro ito sa ilang bahagi. Lalo na yung mga landmass na tatamaan nitong una, nitong si Bagyong Pablo. Kung kaya't itong madaling araw ang pinaka-critical, dapat gising ang mga tao dyan at either nasa evacuation centers na o talagang nasa ligtas na lugar na, Jessica. Okay, maraming salamat, Rafi Tima.